Hello, talo na sa impeachment, talo pa sa unprogrammed appropriations ng budget. Yan po ang nangyari ngayon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Nakakahiya ka, Bongbong. Dito mo talaga makikita kung sino ang magnanakaw at sino ang hindi. Kung sino ang nag-aasam sa pundo na matinding pagkakaasam, yan po ay tanda na magnanakaw ang ating Pangulo. Ganito lang po. Pag-usapan natin, pati sa impeachment po, nagbagsak na naman itong impeachment nila laban kay Sara Duterte. Kaya kakanta naman ngayon ang mga DDS, sa Pilipinas, Duterte pa rin. Kaya na nang mangyari. Wala po tayong magagawa. Pero habang po tayo ay nag-aasam, nag-antay ng ng dagdag na audience, ibibigyan ko muna kayo ng isang magandang kanta hango sa aking ginawang lyrics. Pero original po na kanta nito ay napapaloob po sa kay J.K. Labajo, yung sikat na kanta niya na Buwan, na kahit na nasyonal na magaling managalog ay kinakanta lagi ito. So, ito po ngayon ang pakinggan natin. Ipi-play ko lang po kasama po sa ating ihahandog dito. Saan ba yun? Kanta natin na yan. Ito. Ito, kapakanta natin. Ibabanat natin dito. Ito ha. Share natin. Ang title po ng kantang ginawa ko, ang kanta, ang tono ginawa ni J.K. Labajo. Ang kanta, ang titulo, ang lyrics ginawa ko po. Pero matagal ko na ito ginawa. Siguro mga last year pa. Tingnan ko kung last year ba ito. Kailan ko ba in-upload ito? Tingnan natin. Kailan ko in-upload ito? In-upload ko ito noong August 31, 2025. So, ang tagal na, no? Pero pakinggan nyo, matutuwa kayo dito sa kanta na ginawa ko. Pakinggan nyo po. Si Saldi ko dapat wasakin, kahit na siya'y di bahagi. Siya kayong igigisa, sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masasaya. Nagpakasasa hanggang sa pagtanda. Halina tayo. Mga kamag-anak ko sa Barili-Sibo, mga kauseng. Siya'y napakaraming Maayong buntag kaninyong tanan diha.
lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan. Nakaw lampas buwan. Siklo dito, ganda umaabot sa buwan. Ang Pinoy na puso'y walang mahahawakan. At Kamaog napaka ko magsulti o buwanon. sa amin, ikaw ang kapal, kaulang sa sampalin. Damdamin, masakit na damdamin. Sa'y napakaraming nagnanakaw, lampas pa sa buwan. Matinis Marcos de Nuestro. Pakinggan mga tao sa nakaw lampas buwan. Okay, so mga kaibigan, gusto ko, dagdagan ko muna audience, patugtugin ko muna ulit ang kantang ginawa ko. Pero ito, yung tono kay J.K. Labajo. Pero ang lyrics sa akin. Pakinggan na natin ulit, ha? Ito. Pakinggan mo. Dati na lampas buwan. Ang pagnanakaw, lampas buwan. Si Saldi ko dapat wasakin, kahit na siya'y di bahagi. Siya gayong igigisahan, sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiyaw sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasasa hanggang sa pagtanda. Nakasasa sila hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Por vida, gayod mga amigo. Sa'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan. Siklo dito, ganda umaabot sa buwan. Ang Pinoy na puso'y Bukal na piwili, walang mangyayari. Mamatay sa gustong tao. Ito napoto lang ako pero merong umatake sa akin. Understandable naman lagi naman tuwing maglalabas ako po, mga kaibigan, ay lagi po nila ako tinitira. Pero ulitin ko na lang ang kanta ha para ma-entertain tapos titira na tayo sa topic natin. At para po ito sa bayan. Ano man ang gagawin ninyo, hindi nyo matatalo ang katarungan. Ang sigaw ng katarungan. Yan po ang aking maesorsin yung mga kababayan ko. Ito po,
Habang nag-ayos tayo, papakinggan nyo ulit muna ang aking binuo na kanta na ito po ay hindi naman po ako ang gumawa ng mga tono, pero gawa po ito ni J.K. Labajo sa kanyang kanta na sikat na Ang Title ay Buwan. Nung gumawa ko ng lyrics, ang binigay ko ng title ay Lampas Buwan. Yan naman po ang aking binigay. So, with your indulgence, ito na po. Si saldi ko dapat wasakin kahit na siya'y bahagi. Siya kayong igigisa. Sana ay katayin na. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Di na tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyak sa nakaw lampas buwan. Ayan. Ito, start na po tayo. Maraming salamat at you bear with me. Hindi ko lang alam bakit na lagi akong inaatake. So, well, that is a part of the game, part of the fight for justice, and there is always no smooth sailing. This is always a kind of game that you have to expect rough sailing. Kung sumasakay ka sa bangka, tumatawid kayo para humabol ng katarungan, malakas po ang bagyo. Kaya malakas din ang alon. Yan ang tinatawag na rough sailing. So ngayon mga ladies and gentlemen, nais ko lang sabihin sa inyo, naku, bagsak na naman itong mga impeachment nila ni Luistro Niridon. Ang mga tao na mga nagkukunwaring magaling. Ang problema sa inyo, nagaling-galingan kayo. Akala nyo, alam nyo na yung pinag-aralan yung batas ay tama. Naku naman. It is not what you see. It is how you see the law. Yan po ang aking ma-advise sa lahat po na abogado, lahat ng judge.
Lahat ng judge, pinapakiusapan ko po. Siguro, panahon na para umpisahan natin yung tinatawag na Solomonic Way of Judgment. Marami pong mga kaso na walang ebidensya na bitbit ang kumakaso. Pero damang-dama mo na yung mga lumalapit sa korte mo ay may laban dapat. Isa lang po sample na sasabihin ko na bago tayo mag-tackle dito kasi may relasyon dito sa impeachment. May tinulungan po ako, matagal na ito, nung abogado pa ako ay walang dalang dokumento. Pero sabi ko, anong gusto mo mangyari? Gusto ko sana mabawi yung lupa na akin yun. Oh, sa'yo naman pala, bakit nawala? Kasi po ganito po yun. Nung ako'y bata pa, ay nagalit sa akin ang nanay ko. Yung minana ko na lupa galing sa tatay ko, ay inutusan ako na pumirma ng deed of absolute sale at ilipat ko raw sa mga anak ko na nag-aaral pa. Bakit? Kasi nahuli ako ng nanay ko na meron akong kabit at may anak ako na 2 sa kabit. Tapos ayaw nila na mapunta ang kayamanan nandun sa mga kabit. So, ganun ba? Paano natin mapatunayan na talagang pinwersa ka? Patay na nanay mo. Ayaw na rin tanggapin ng mga anak mo. Nakatatlong kaso na po siya. Bagsak lahat, binasura lahat. Ang huling kaso niya na umabot sa Supreme Court, basura. Sa simpleng dahilan po mga judges. Sabihin ko muna, kapwa ako na nakaaral sa batas. Mga judges, no? Mga piskal, mga justices na nakikinig sa akin. Siguro panahon na siguro na pumunta tayo sa tinatawag na judgment by Solomonic wisdom. Walang dokumento. Ilabas mo lang Solomonic wisdom mo. Paano po yung Solomonic wisdom? Binigyan po ng Panginoon, ayon po mga kababayan kong Islam, religious sectors, ay ganito pong kwento sa Holy Bible, hindi sa Quran. Kundi si Solomon, Haring Solomon, ay nanghingi siya ng kung ano ang bigyan siyang talino. Hindi niya kailangan ano bang mga bagay, gusto niya ng talino. Binigyan siya ni Allah ng talino. At sinubukan siya ni Allah ng isang panahon na may pumunta sa kanya na 2 babae. Ang pinag-awayan ay yung isang bata. Ang 2 babae ay nagsabi na ako nanay niyan. Ang isang, nalilito ngayon ang mga tao, pati si Solomon, nalilito. Sino ba ang totoong nanay? Sa 2, wala namang birth certificate. So ito po kinikwento ko para ma-encourage ko lahat ng judges. It is not a reason for you not to decide on the case just because of the silence of the law. Nakalagay po yan sa Civil Code of the Philippines. In the same manner, I could say it is not for you to dissuade from deciding on a case just because there is no evidence presented. Alam mo, nais ko lang ipako sa kaisipan ng mga judge natin na nakikinig sa akin. Nandiyan ka, naging judge ka dahil ibang taas ng antas ng ng talino mo sa pag-analyze sa mga bagay-bagay. Inupo kayo dyan para magiging judge. Ang judge ay hindi lang nakatingin sa dokumento. Kasi kung dokumento lamang pag-usapan natin, hindi na kailangan pumunta sa korte ang tao. Dokumento na lang basihan. Pupunta na lang, gagawa na lang ng batas. Kung may mga kaso ng dokumento, dito na kayo. Huwag na kayo umakyat sa korte kasi ang korte para lang yun sa mga kaso na walang dokumento. Karon, doon papasok ngayon ng talino. So anong ginawa ni Haring Solomon? Walang birth certificate. Sabi niya, okay, ibigay sa akin ng bata. Surak! Kasi mga maradaw So ang urak kasi bata Tapos, hatiin sa 2 ang bata. Pagkatapos ng isang hati, ibigay sa isang babae. Ang isang hati, ibigay sa isang babae. Dito na ngayon, sumigaw ang isang babae. Haring Solomon, huwag niyo na pong hatiin. Ibigay niyo lang po sa kanya. Mabuhay lang bata. So, nagdesisyon ngayon si Haring Solomon. Ito yung totoong nanay. Kaya, nagdesisyon si Haring Solomon, ibinigay sa babae na nagparaya. Yun ang totoong nanay.
So in the same manner, kinikwento ko lang itong sermonic wisdom. Baka may nakakarinig dito ng mga judge. Sana ganun po ang gagawin nyo. Ano ang katumbas niyan sa ating rules of evidence? Kukunin nyo po sa rules of evidence natin yung tinatawag na judicial notice. Judicial notice of the experience of mankind. Ibig sabihin po, alam na ng korte kung ano ang buhay ng tao, kung paano mag-behave ang normal na tao ayon sa karanasan ng buhay. Yan lamang po. Sabi, maraming salamat po. Sana mayroong ibang mga judge dito na makatulong. Kaya ngayon, ang tinulungan kong tao, binagsak ng Court of Appeals. Nagsampa ako ng motion, ng petition for annulment of judgment. Binagsak ng Court of Appeals. Nag-file kami ng motion pre-consideration. At tiningi ko sa Court of Appeals, please gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan sa pagdesisyon ayon sa nakikita ninyo, ayon sa tamang ugali ng tao. Kasi wala kaming dokumento. Anong ginawa ng Court of Appeals? Pinasagot ng kalaban. Yay! Nabuhay kami! Doon na tayo. Antay mo na lang yan. Ito na tayo ngayon sa impeachment laban kay Sara. Bagsak na naman. Okay? Asi ang hilod na dulap. Permi lang kag mo ano nako, musukol ba na ka nako? Okay. God bless sa Lalain Toranuevo. Elizabeth Duhan, good morning. Raymond de Ribucas, mahubaran si Sara ni Buying at ni Madriaga. Ay wala, wa ko mutuuan ng Madriaga ana. Paano siya? Fake news. Extortionist, kidnapper. Mayroon bang kidnapper na sasabi ng totoo? Okay? Ito na ngayon. Si Sara ay nagsampa na naman ng petisyon sa Supreme Court para ibasura na naman ang impeachment. This time, yung bagong impeachment. Sasabihin ko sa inyo, pakita ko muna sa inyo kung ano ang pruweba, kung ano ang petisyon. Although may kopya tayo, first 5 pages at saka last page, page 58. Kasi 58 pages lahat. So ito po ang ni Sara. Ay, nako. Buhay. Mamaya babalik tayo ha. May mga bagong ebidensya na naman tayo na paglalaruan sa mga maleta story. Dito na natin makikita. Mabibisto na talaga natin ang maleta story. Okay? Ito. Ito na po yung petition ni Sara Duterte. Yan, ladies and gentlemen. Ito, ang nakakatuwa lang dito, siguro nakikinig sa akin mga abogado ni Sara Duterte Lake. Bakit? Nagkikinig sa vlog ko. Bakit? Kasi nga, ang rason na ginamit nila sa pagpapagsak ng ng impeachment ay yung mga rason na binablog ko. Number 1 na rason dyan na binablog ko ay yung sinabi ko na bagsak na naman ang impeachment laban kay Sara kasi sila mismo ni Kiko Aquino D at saka si Leila de Lima ang nag-withdraw ng pangalawang kaso. Ito ngayon, sinabi naman kayo ng mga abogado ni Sara sa pag-withdraw po nila ni Kiko Aquino D at ni Leila de Lima, kasi si Leila de Lima nag-endorso, ay nagiging non-viable, not viable anymore ang impeachment na reklamo ni Kiko Aquino D. At kung hindi viable na, hindi na mag-function kasi dismiss na eh. So ngayon, kung dismiss na siya, nakasaad po sa huling desisyon ng Supreme Court sa naunang kaso ni Sara, kapag ganun ang mangyari, ay automatic po na bawal na ang kasunod na mga impeachment. Kaya ito nga nangyari. Ang isa pa pong dahilan na ginamit ng mga abogado ni Sara Duterte, alam mo yung mga abogado ni Sara Duterte, mga magagaling po ito. Sila po yung mga abogado ni ERAP dati sa impeachment. Ngayon umulit sila ni attorney Sigmund Fortun. Sila grupo nila si Fortun Narvasa Salazar. Yung Salazar diyan,
professor ko sa pamantasan ng lungsod na Maynila, si Roderick Salazar. Pero ito naman, ang pangalawang dahilan na ginamit nila para ibasura ang impeachment ay ito po. Una, iniutos sa Constitution, Article 11, Section 3, kung saan kapag pagsampa ng reklamong impeachment, kailangan meron niyang verification. At kailangan i-endorso ng kahit isang congressman. Pagkatapos, sa loob ng 10 araw na session days kung tawagin, ay dapat i-endorso yan sa House of Representatives. Sinasabi House of Representatives, hindi sa Speaker. So ngayon, sa loob naman ng 3 araw mula sa pagtanggap ng endorsements ng para sa order of business, ay magsasagawa ng agenda ang House of Representatives kabuuan. Pagkatapos doon pag-usapan kung ipapasa ba sa House Justice Committee o hindi ang mga reklamong impeachment. Kasi may discretion, may choice ang mga member ng mga kabuuang ng House of Representatives kung tatanggapin o hindi. So kung ayaw nila, doon pa lang ibabasura na nila yan. Okay? So it is not automatic na kung matanggap, ay kailangan automatic sa loob ng 3 araw i-endorso. Pero kailangan dadaan muna sa kamay ng mga congressmen. Ang ginawa nila, mula na matanggap ni Atty. Cheloy Garafil, na Secretary General ngayon ng House of Representatives, inendorso niya sa kamay ni Speaker Bujidi. Ang ginawa naman ni Speaker Bujidi, hindi po siya nagpatawag ng session para aksyonan yung 4 na impeachment na reklamo. Yung 4 na yan, nauna sa grupo ni Trillanes ata. Pangalawa, grupo ni Kiko Aquino na inendorso naman ni Leila de Lima sa kanila ni Percy Sindanya. Pangatlo, yung grupo naman ni Atty. Arman Virgil Ligutan, yung mayabang na professor ko sa UP. Tapos, yan inendorso din ni Leila de Lima yan. So, ibig sabihin, 2 ang inendorso ni Leila de Lima. Pangapat, yun yung sinampa ni Tony Cabrera. Anong nangyari? So ngayon, nung nakarating sa kamay ni Bujidi, hindi na siya nagpatawag ng session. Automatic nang binadala niya. O ito ngayon ang ginamit na pangalawang dahilan ng mga abogado ni Sara sapagkat hindi mo pinatawag ang buong kasapi ng House of Representatives para tanungin mo sila kung ipapasa sa House Justice Committee o hindi, ang impeachment complaint, yan po ay naglabag kayo sa proseso. At dahil naglabag kayo sa proseso, ang inyong impeachment na reklamo ay dapat ibasura na. Patay. Simpleng technical na naman ang pagkakamali. Sila na naman ang nagkakamali. Pangalawang mali yan. Technical nila, naghiring-hiring pa sila sa Justice Committee no March 4, ay inaprubahan nila yung pag-withdraw ni Kiko Aquino ng second impeachment. Kasi na problema si Sara, si Leila de Lima, dahil sa naunang reklamo na petition na hinihingi na ibasura ang impeachment laban kay Sara, sila grupo ni Attorney Israelito Torreon, Attorney James Serba, Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Martin Delgra, at iba pa. Ang isa naman ang argumento nila ay sapagkat 2 beses pumirma si De Lima, 2 reklamo pinirma niya, nagkaroon na ng forum shopping. Pumirma siya sa reklamo ni Kiko Aquino at pumirma din siya sa reklamo ng pangatlo. Ngayon, ano mangyari? Kaya pala winidraw ni Kiko Aquino dahil mababayulit niya ng tinatawag ng Supreme Court lagi na forum shopping. At kapag may forum shopping, yan po ay nagsampa ka ng maraming reklamo. Iisa naman ang hinahanap mo, iisa naman ang hiningi mo. Dito, isa lang hiningi, i-impeach si Sara. Pangatlo, i-impeach si Sara. Tapos si Leila de Lima, lahat pumirma. Nako, violation of the forum shopping rule. Kaya, ayan, bagsak. Ito naman, may isa pa na dahilan, double standard. Ginawa nilang dahilan ng mga abogado ni
ni Sara at saka yung mga naunang nag-file. Double standard din ang hinahabol na. Bakit? Yung standard na ginamit sa pagbasura sa impeachment na reklamo laban kay Bongbong Marcos, bakit hindi yun ang gamitin ninyo? Dito kay Sara, hindi nila ginamit. Kay Bongbong Marcos, kagaya ng reklamo sa pag-statement na siya'y adik, napatunayan siya'y adik dahil ang kapatid niya mismo nagsalita sa Iglesia ni Cristo Rally at lahat, sinabi pa lahat, pati anak niya adik, pati asawa niya adik. Ang pinag-usapan dito, huwag mo na tingnan kung totoo yung sinasabi ni Amy. Tingnan mo lang muna ang pagbanggit ng mga detalye. Kung ang kompletong detalye ba yan para ma-impeach, sapat na. Saka na lang pag-usapan kung may ebidensya o wala para patunayan ang mga detalye. Pero sa kanila, hinanapan nila authentic document. Walang affidavit si Amy. Bagsak. Ganun ang ginawa nila. Kay Sara naman, kulang-kulang pagkabanggit. Walang detalye kung paano ninakaw ni Sara ang confidential fund mula nang matanggap ito ni Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Dantila Chica. Hanggang doon lang, walang kwento. Tapos nagbigay ng resibo na confidential naman dahil sikreto ang pundo, sikreto din ang nakalagay ng pangalan ng tao kung sino nakatanggap. Kaya birong mga mirigis piatos. Kaya pang-sikreto talaga yan. So ano nangyari? Wala silang kwento kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Sumagsak na naman, sana. Kaya lang, tinanggap nila. Ayan ang isa sa mga deal. Tingnan po natin itong mga sinampa ng abogado ni Sara. Ayan second page. Palakihin natin. The initiation process conducted by respondents, House of Representatives, and the Committee on Justice is marred by grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction, and in contravention of the Constitution, as well as the guidelines laid down by the Honorable Court in Francisco versus House of Representatives et al., Gutierrez versus House of Representatives, Committee on Justice et al., and Duterte versus House of Representatives et al. Yan ang huling kaso naunang kaso ni Sara. So dito, the Zavalla and Cabrera complaints are void ab initio, ay walang bisa mula sa simula pa lang, for violating the 1-year bar rule under Section 3, Paragraph 5 of Article 11 of the 1987 Constitution, which prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year, following the effective non-viability of the earlier initiated Castro and D complaints on March 2, 2026 through their respective setting aside and withdrawal. So dahil binasura nila yung naunang reklamo na sinampa ni Castro et al., si Franz Castro, at saka yung pangalawang reklamo na sinampa ni Kiko Aquino D, ay iyon po nag-create ng pagbabawal pag-create ng 1-year bar rule. Kaya hindi na pwede tanggapin yung pangatlo at pang-apat na impeachment na reklamo. Yan pong argumento nila. Next, accordingly, and all proceedings that emanate from these constitutional complaints and constitutional complaints are also unconstitutional. So letter D, the conduct of trial, whether mini or full-blown, by respondent Committee on Justice and the exercise of its ancillary incidents, including the issuance of compulsory processes, are unconstitutional and encroaches on the power of the Senate solely vested in the latter by the Constitution. Consequently, Section 7 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings of the 19th Congress, House of Representatives, adopted by the 20th Congress insofar as it allows for such proceedings, is likewise unconstitutional. So letter E, Respondent Committee on Justice. Ibig sabihin, so dito, kanila din nireklamo na hindi pwede gamitin ang kasalukuyang panuntunan o batas ng impeachment proceeding sapagkat hindi ito properly published at properly deliberated upon. Kumbaga, inadapt lang kasi ng bagong congressman yung
yung batas sa impeachment noong nakaraang mga congressmen na grupo sa 19 Congress. Anyway, punta tayo. Letter E. Respondent Committee on Justice circumvented the limits of its constitutional task by improvising additional set of rules that were neither contemplated by the Constitution nor published. Ito. And promulgated by the Congress, in whom the Constitution solely vests the power to promulgate rules to effectively carry out the constitutional provisions on the impeachment process. Letter F. The proceedings conducted by the Respondent Committee on Justice remarkably show grave abuse of discretion and reek of double standards in the treatment of impeachment complaints referred to it, and evince a clear fishing expedition resulting in the violation of petitioners' constitutional rights to due process, presumption of innocence, and equal protection of the laws, which this honorable court directed in its ruling in Duterte case that applies to the entire impeachment process. So, asa na ngayon pinagmamayabang nyo, Luistro, Locarit Luistro, tsaka Ridon, at saka si Congresswoman Isabel Zamora, nasunod na naman ang proseso? Hindi po nasunod ang proseso. With due respect sa inyo. Nagpaka-bright kayo pero bubo naman pala kayo eh. Hindi nyo nasunod. Number 2, direct resort to this honorable court in its original jurisdiction is justified, as most, if not all, of the exceptions to the principle of hierarchy of courts are present. The questions presented in this petition are genuine issues of constitutionality that must be addressed at the most immediate time, of transcendental importance, exigent, and best decided by this honorable court. These constitutional issues involve novel issues. Ibig sabihin, unang issue pa lang, first impression, bagong issue, on the constitutional limits to the exercise of the House of Representatives of its power to initiate all cases of impeachment, and there is no other plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law. Under the attendant facts and circumstances in this case, Petitioner Sara Duterte raises, among others, the following issues in the impeachment proceedings against her. A. Whether respondent House of Representatives committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when it completely dispensed with the deliberation and voting in a public plenary session before it allegedly referred the four impeachment complaints to the Respondent Committee on Justice. So dapat gusto nila ay dapat pinag-usapan muna bago i-refer. Ang problema, ginawa ni Speaker Bujidi, ni-refer ka agad. So in patent disregard of the categorical pronouncements in Francisco, Gutierrez, and Duterte, holding that such referral is not a mere mechanical act, but one that must be preceded by the deliberative process in a public plenary session. Letter B, whether the Speaker of Respondent HOR and or its Committee on Rules committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when they effected the mechanical and simultaneous referral of four impeachment complaints to the Committee on Justice without the required prior plenary deliberations, thereby subverting the very purpose of the 3-session day period under Section 3, Paragraph 2, Article 11 of the Constitution, construed by this Honorable Court in Francisco case and Gutierrez case as well as Duterte case, yung first impeachment case niya, and thus rendering such referral unconstitutional. Letter C, whether Respondent Committee on Justice committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when it arrogated unto itself the authority to devise and improvise additional set of rules of impeachment proceedings with neither the imprimatur of the HOR acting as a collective body nor the requirement of prior publication, and thereby usurping prerogatives solely vested in the House of Representatives as a collective institution. Letter D, whether Respondent Committee on Justice
committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when it issued compulsory process aimed in obtaining and or gathering evidence against the petitioner beyond the four corners of the impeachment complaints before it, thereby exceeding the bounds of its limited rule in the entire impeachment process. Dito, ang argumento nila ng mga abogado ni Sara, sa hindi otorisado ang House of Representatives acting as as members of Justice Committee na magpasabpina. Kailangan doon na lang din natitingnan kasi dapat fair sila. So kung fair sila, tingnan na nila ang laman ng mga ebidensya ng umaakusa laban sa akusado. Kaya dapat hindi nila pwedeng tulungan ang umaakusa. Dapat patas sila laban sa umaakusa at laban sa akusado. Saka na lang sila hindi magiging patas kung na-determine nila na may ebidensya pala ang umaakusa. Kaya doon na lang ang sampina mangyayari sa Senado bilang impeachment court. Kaya iyan po ang puntos dito, which is the correct way of doing it. So mali na naman sila ni Luistro, mga bubo talaga. Luistro, mga bubo kayo. At tiriri doon, sa mura. Anong klase? Si Atty. Kit Flores. O si Atty. Dinan Hernandez. Anong ginagawa ninyo? Bumuto ka pa laban kay Sara. Nanalo ka sa nakaraang halalan sa Coronadal laban kay Congressman Peter Miguel dahil ginamit mong isyo laban kay Peter Miguel na pumirma si Peter Miguel sa reklamong impeachment laban kay Sara. Ngayon, ikaw naman gumagawa. Hindi ka. O, letter E. Whether the proceedings being conducted by respondent Committee on Justice with its chairperson described as a mini trial and are akin to preliminary investigation in reality and as shown by the televised broadcast of the committee proceedings coupled with the public pronouncements and statements of its members are still within the contemplation of hearing sanction under Section 3, Paragraph 2 of Article 11 of the Constitution, or a trial, the exercise of which is exclusively vested in the Senate under Section 3, Paragraph 6, Article 11, thereby rendering such proceedings unconstitutional. So ito naman, letter F. Whether Section 7 and 8 of Rule 3 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings adopted by the respondents, its OR and committees and Committee on Justice insofar as they allow examination and cross-examination of witnesses by members of the committee alone without corresponding right on the part of the petitioner. Tinatanong nila kung tama ba yung mag-cross-examine lang member lang ng committee at hindi bigyan ang mga abogado ni Sara. Yan ang reklamo dito. Or her counsel and other concomitant processes distinct to trial proceedings before the Senate aimed at fishing for evidence supportive of the impeachment complaints are constitutional. And ito, whether responding Committee on Justice and its members committed grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction when they subjected the petitioner to a different set of standards in the treatment of the impeachment complaints against her as opposed to the set of standards they employed with respect to the comparable prior impeachment complaints. Ito, nag-double standard. Ibang standard kay BBM, ibang standard kay Sara Duterte. Kaya, number 5, under the given factual circumstances, the issues raised by the petitioner require the immediate attention of the Honorable Court, lest she continues to be subjected to an exercise of a grave abuse of authority by respondents' House of Representatives and its Committee on Justice through an illegal process. Number 6, considering that the subject of the impeachment effort in this case is the removal and perpetual disqualification of the second highest official of the country, elected by the overwhelming number of the electorate, the issues raised are of transcendental importance and demanded by the broader interest of justice as the rights violated are constitutional in character. Effort must therefore be exerted to determine whether or not there was strict compliance with constitutionally imposed procedure and observance of constitutional standards and restrictions. Number 7,
The petition raises genuine issues of constitutionality involving, as it does, constitutional standards and parameters set under Article 11 of the Constitution with respect to impeachment proceedings and the controlling principles laid down by the Honorable Court in Francisco, Gutierrez, and Duterte. Number 8, there is no plain, speedy, and adequate remedy available to the petitioner, to Sara, to stop the brazen and wanton disregard of her constitutional rights by Respondent Committee on Justice, except to seek urgent relief from this honorable court. If not corrected by a writ of certiorari and prohibition, petitioner stands to suffer from the consequences of an unconstitutional impeachment proceeding, including her eventual trial before the respondent Senate. Number 9, this petition is being filed today, April 1, 2026, well within the prescribed 60-day period under Rule 65, reckoned from the inclusion of in the additional order of business of the 4 impeachment complaints on February 23, 2026, and their supposed referral to Respondent Committee on Justice on the same date. Attached to the original copy of this petition is a copy of the official receipt showing the full payment of the requisite docket fees. So yan. Tapos ang prayer nila, ibig sabihin anong hiningi ni Sara? Sinabi niya, it is respectfully prayed that upon the filing of the petition, a temporary restraining order be issued to enjoin respondents SOR. So nanghingi siya ng TRO para patigilin kagad. Number 2, after due proceedings, kung matapos itong hearing dito, ay magpadabas kagad ng writ of preliminary injunction at bawalan na sila magpatuloy ng impeachment nila sa kaso na sinampa ni Saballa at saka Cabrera na mga nagrereklamo. Tapos, Section 7 and 8 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, as well as the guidelines issued by the Responding Committee on Justice, be declared void and unconstitutional. Tapos, number 4, thereafter, issue a final injunction nullifying and setting aside the impeachment proceedings relating to the Saballa and Cabrera complaints for being unconstitutional and enjoining the respondents' House of Representatives, Committee on Justice, and the Senate of the Philippines from doing any and all acts relative and pursuant thereto. So, yan po, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, judgment call ko, patigilin na rin ng Supreme Court yan. Grabing abuso ginagawa nila ni Locaret Cluestro, ni Ridon, tsaka Isabel Ramos sa Zamora. At saka yung si Kit Flores din. Mga luko-luko talaga kayo. Feeling nyo magagaling kayo eh. Ito pala, hindi naman pala kayo magaling. O sige, dako na naman tayo sa yung topic ko dito na unprogrammed funds. Napaka-exit lang po nito. Lumabas po sa oral arguments kahapon sa Supreme Court na talagang binaboy ang unprogrammed funds. Sabi kinlaro ni Justice Leonin na ang proseso ay pag humingi ka ng bawal ang unprogrammed funds. Kasi ang proseso na dapat striktong sundin ay yung nakalagay sa Article 7, Section 22. Ano yung nakalagay sa Article 7, Section 22? Ganito po yun. Constitution pinag-usapan natin. Sinasabi doon na sa loob ng 30 araw, mula sa pagbukas ng Kongreso, ibig sabihin pagbukas ng House, pagbukas ng session at saka Senate, tawag dyan ay the Congress opens as the 20th Congress. Anong gagawin? Magbibigay muna ng SUNA ang Pangulo ng Pilipinas. Pagtapos niya mag-speech sa SUNA, gagawa siya ng BESF, no? Ng budget. Ang tawag budget. Budget expenditures and sourcing of financing. Kailangan istrikto na inuutos sa Section 22 na magbibigay ang Office of the President ng preparadong listahan ng gagastusin
para sa susunod na taon. Ano yung listahan? Mga flood control projects, kung ano, lahat-lahat. Gastusin para sa mga opisina, sweldo ng mga tao, lahat-lahat. Nagagastusin ng pamahalaan natin. So ngayon, iyan ang utos. Ang utos, ulitin ko lang, yung expenditures, sourcing of financing. Kailangan isubmit mo budget kompleto, may nakalista kung saan kukunin ng pera. May nakalista yung expenditure, kailangan, of course, kailangan suportado kung halimbawa tulay, dapat may disenyo na plano ng paggagawa kung paano gagawin ng tulay. Meron na dapat kompleto niyan, tinatag namin scope of works sa mga civil engineers, mga architects, may scope of works. Pagkatapos scope of works, may detalyado na na estimate, cost estimates, kung ilang bakal, ilang semento, lahat na nakalagay. So dapat hindi pwede karaka-raka mag-imagine ka lang kung magkano ilalagay mo sa kada proyekto, kailangan may basihan. Yan ang ibig sabihin ng Section 22, Article 7. Okay? So ngayon, pag naibigay na yan, doon sa House of Representatives, kasi iniutos sa ating Constitution na tanging House of Representatives lamang ang may kapangyarihan sa pagpoproseso ng ating budget na magsimula. Tapos ibigay sa Senado. Tapos sa Senado, kung hindi magkatugma ang kanilang version, ay magkikita sila sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. So, obviously, nakalagay din sa Section 25, Paragraph 1 ng Article 6 ng ating Constitution na walang maaaring maipasa na batas para sa budget na mas mataas pa ang halaga kaysa halaga na tinalaga sa BESF, Budget, Expenditures, and Sourcing of Financing. Very clear ang utos ng batas. Hindi pwede maging appropriations ang walang pundo. So kung hindi pwede magiging batas ang mga walang pundo at saka hindi dapat lalampas sa itinalagang itirakda ng Office of the President kung magkano lamang ang pera gagamitin, ay bawal na maglagay ng unprogrammed appropriations. Bakit? Paano ka maglagay ng unprogrammed appropriations? Ano bang unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations po, yung mga proyekto na nilista pero walang nakalagay kung saan kukunin ang pera. Kung saan manggagaling. Kailangan kompleto. Sinasabi sa batas, sa Constitution, sa Section 22, Article 7, kailangan kompleto nakapagkalista pati kung saan kukunin ang pundo. So pag ipinasa, so sa House of Representatives, bawal ang House of Representatives na magdagdag ng pundo na tinatawag o proyekto na tinatawag na unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, unprogrammed, wala kasing pundo. So bawal! Bakit tinaasan niyo yun? Kasi ang ginagawa pala nila, sindikato. Itong mga congressmen kasi natin, sila pinaka-numero 1 kawatan sa lahat. Mga congressmen natin, kahit anong tribo, hindi naman sila magkakapatid. Iba-iba naman nanay, iba-ibang tatay. Pero bakit parehong ugali? Magnanakaw lahat. Ganito po yun. So, kung ano natanggap nila, ang Office of the President ay bawal din maglagay ng unprogrammed appropriation sa kanyang budget na ibinigay sa House of Representatives. In other words, limitado lang talaga kung ano ang mayroong pundo na sa panahon na ginawa ang proposal para gagastusin sa sunod na taon, ay limitado lang hanggang doon. Hindi pwede yung conditional. The Constitution does not speak of budgets or appropriations that are unconditional or conditional. Wala. Dapat it must leave the Congress complete without any more discretion to do. Kaya bawal yung post-enactment activities na magsasabi si Marcos, may unprogrammed funds. Oy, may pundo tayong sobra. Sasabihin, ipagawa muna natin ng Kabagan Bridge kasi nasira. Hindi pwede pa ganun. Kailangan sa Kongreso parang kompleto na lahat. Bawal ang unprogrammed appropriations. Ang Constitution natin ay hindi mo pwede interpret kung hindi nakalagay. Kung walang power na nakalagay, hindi mo pwede gagamitin.
Ganun lang ako kasimple. Yung kapangyarihan ng ating Kongreso sa pagsagawa ng batas ay limitado lamang sa mga batas na ordinary. Pero hindi pwede sa batas ng pagsagawa ng budget. Iba yon. Kaya specific. Kaya tingnan mo, kung ordinaryong batas ang ginawa ng Kongreso at ibinigay sa Pangulo para pirmahan, kung hindi pipirmahan ng Pangulo, automatic in 30 days, automatic magiging batas yan. Pero yung budget law, pagtatapos ng Kongreso at ibigay sa Pangulo, hindi pwedeng hindi niya pirmahan. Kasi kung hindi niya pirmahan, ito po ay magkaroon ng mag-trigger na yung dating budget sa nakaraang taon ay yun ang automatic magiging budget natin. So, naintindihan nyo na? Alam mo, mga simpleng bagay lang ito. Ba't nagkakamali pa yung mga abogado? Daming abogado dyan sa Kongreso. Bakit nagkamali kayo? Napaka very easy intindihin. Section 22, Article 7, nagsasabi na kailangan bago mo ipasa sa Kongreso, ang gagawin ng Pangulo ng Pilipinas, kumpletuhin niya ang listahan ng gagastuhin. At sa listahan na pagkagagastusin, kailangan kompleto na rin, ilagay niya na rin kung saan manggagaling ang pundo. Kaya bawal gumawa ng proyekto na walang pundo, unprogrammed appropriations. So with that, ladies and gentlemen, good morning. At yung mga makadidiis, magbunyi na kayo, sigurado na bagsak na itong impeachment. At sigurado na magbunyi tayo kasi bagsak na rin itong unprogrammed appropriations. Hindi na ito mauulit. Magandang umaga po sa inyo, Gilbert Labrador. Bergie Piquero, yung mga trolls, hayaan na lang natin mga trolls sila. Daryl Hispano, ikaw lang na problema, sayang kakatahol. Hayaan mo ay ikaw na problema, Daryl Hispano. Kasi otak biya, pasensya ka na. Hindi po bawal tumawag ng bubo. The most I can say is bubo po kayo. Raimundo Ribocas, bakit si Mary Grace Piatos hindi dumalo sa hearing? Wala po yan, mga kwentong pilosopo mo na lang yan, Raymond Ribocas. Galaxy, ang mga trolls bulag sila sa katotohanan, hindi nila maintindihan. Bergie Piquero, trolls making para maintindihan mo. Crazy. Ronel, ito si Ronel, double trouble ang mga hindi po, walang double trouble. Pasensya ka kayo, mananalo po pati si Digong. Explain ko sa inyo. Robel Benson, buti na lang may isang Dr. Toto na nagpapaliwanag ng katotohanan na base sa kung ano ang batas. Long live! Viva! Raymond Ribocas, explain bakit hindi dumulog si Sara sa Kongreso. Karapatan niyo po yun, Raymond Ribocas. Karapatan niyo po yun. Bakit ka ikaw, Raymond Ribocas, kung ikaw si Sara, pupunta ka ba? Alam mo na mga dragon sa loob. Kakatayin ka. Di ba ganun lang kasimple? So, ICC Bulok. O sige, hanggang dyan na lang muna at maraming salamat po. Pakilike-like na lang po at para magkaroon kayo ng informasyon na pag-live po sa sunod ay tayo na. So, bayan!